Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi, welcome back po sa The Narrow Gate Ministry live podcast sa Facebook, Pastor Ramil. Magandang gabi, Frederick. Yan. Tayo po ngayon ay may tawag dito, special na ano. Kasi nung nakaraan po ay medyo nagkaroon po tayo ng technical problem po, Pastor. At pagpapatuloy po natin ngayon, pagtalakay po. At yun. Ano ba ang ating tatalakayin? Bakit ano yan? Special ba yan? Medyo Special ano yan? Bulalo o Oo. special pandital? special po tayo. Special flower. Flower. Ay, oo, tama-tama to, Pastor. Special flower. May na-invento na naman na pangontra daw sa tulip, no? Opo. Lotus daw Lotus naman. naman. Lotus. Opo. Hindi ko po masyado na ano to eh. Pero nung unang tingin ko, parang Armenian response siya. Pero tingnan po natin, para magulo yung kanyang ano eh, yung kanyang mga definition. At siguro, Pastor, mas malilinawan po ito pag kayo po ang nagbigay ng ano, explanation. Isa-isahin natin dahil meron naman siyang nakapost sa kanyang social media. No? Yes po. Ang pangalan ng pastor ay si... Ano ba yan? Ano nito? Saan mo ba nakita yan? Daniel Wiersbach. Hirap ng ano ah. Oo, parang ano, Parang wire, no? Wires batch. Wiersbach. Pastor, apologetic minister, Oops. teacher. Wow. Apologetics minister, Opo, teacher. May slash, no? Pastor, apologetics minister, teacher. teacher. Saan naman siya na, ano, church? Ba't Ganun lang po. Wala, apologetics minister. So, paano siya naging apologist? wala pong malinaw na nakalagay. Wala, di ba? So, pagkatapos dito, iyo yan ang i-research. Saan ba church, no? Saan ba siya member? Siya ba ay saan nag-aral? Opo, sige po. Saan ba siya nag-specialize, no? Ano iba yung kanyan talagang kurso? Opo. Oo, di ba? Theology ba siya? O baka siya electrician o electrical engineering, no? Electrician. Baka computer, ano yan? Baka vlogger lang. Ano? Ayun. Hindi natin alam. Mga ano po. Pero ito po yung ano niya, sa Facebook, yung kanyang page. So, Grace Answers post. Grace Answers. Ibig sabihin po pala parang free grace ito.
O sumasagot yung grace, no? Tao pala yan. So yung grace ay sumasagot. Grace answers. At siya yung grace, ano? Mm. Maraming problema tayo dyan. Pala, hyper pala, hindi po Armenian pala. Hindi siya, palagay ko, hindi siya full-blooded Armenian kasi medyo binrouse ko yung kanyang lotus. Oo. Ang kanyang S ay security of salvation. Para magulo. Siya ay hindi naniniwala na sa total inability, pero naniniwala naman siya na hindi mawawala ang kaligtasan niya. Pero naniniwala siya na sa kanyang kakayahan ang kaligtasan niya, sa kanyang pagtanggap. So, contradictory yung kanyang sarili niyang pananaw. Tingnan natin, isa-isahin natin, and we just counter all the arguments ni Grace Answers. Ganda ng pangalan niya. Hindi na po si Pastor Daniel. Si Daniel. Tingnan natin muna kung anong ibig sabihin ng kanyang mga points at paano natin i-counter yung kanyang mga claim. Basahin natin. Yung una po ay magandang kasi mayroon din po Pastor Daisy, di po ba? Sa full-blooded Armenian, Daisy sila eh. Oo. Iba kasi ito doon sa Daisy. Ang Daisy kasi ay insecurity. You can lose your salvation. Pero ito kasi lotus. Secure ang kanyang salvation. May eternal security. Pagka free grace response siya sa tulip. Pero pareho yan sa 4 na points. Ang silang kasi is may 1 point siya na reform. 4 points na siya ay Armenian, 1 point Calvinist. Magulo talaga. Kaya 'di ba? Opo. So ang sa kanya ay Armincal. Para mabantot pakinggan. Armincal. 'Di ba? Armenian na Calvinist sa uli. Kasi yung iba kasi is Calvinian. Calvinian. Nauna yung kay Calvin na may total inability, pero nawawala naman ang kaligtasan. May ganun eh. Opo. Ito naman Armincal. So ito ay Armincal kasi yung kanyang paniniwala nauna kay Arminius. Tapos sa huli Calvinist. So ito ay not full-blooded. Yung iba kasi talagang yung Daisy. Yan? Consistent yun. Talagang. By the way, si Michael Carino, Armincal. Parang ganito rin. Armincal din yan kasi hindi rin nawawala sa kanya ang kaligtasan. Hindi sila consistent. So pareho ito ni Michael Carino. Kunyari lang ay free grace. So pareho din kasi ito ay grace grace answers. Isa naman ay free grace. Oo. 'Di ba? Kaya lang inconsistent. Inconsistent. Oo. Free talaga ang grace. Ba't mo pa kailangang lagyan ng free grace? Kaya nga po. Yeah. So, na siya? Double jeopardy, no? Inconsistent consistency. Grabe. Yung consistent, yung kanilang consistent inconsistency. Yung kanila inconsistency, talagang consistent. Opo. Consistent ang kanila. Kasi free grace, paano yan? Inconsistent, pero consistent. Opo. Paano naging free ang grace? Grace na nga siya. Tama po. Diba? Tapos sa mga maraming aspeto pa niyan, tiyak na magiging consistent. Ang pagiging inconsistent pala na. Magiging consistent yan. Yung kanyang inconsistency. Tingnan natin, Okay. Yung una pong puntos niya, doon sa lotus ay yung L. Liable depravity against total inability. Yun, liable. Ibig sabihin ng liable ay pinaliwanag po. siya ay makasalanan, bumagsak sa kasalanan, guilty, at hindi daw kayang iligtas ang kanyang sarili. Diba? But scripture never says the unbeliever must be regenerated. Talaga ba? Before he can believe. Hindi raw sinasabi ng scripture yun, Pastor. Paano kung may makita tayo? Diba? Oo. Di ating ipakita na sa kanya. Yung Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 4.
Okay, basa mo yan. Kasi sabi niya, the Bible doesn't say Oh. that a sinner or an unbeliever should be regenerated first. Eh, di tingnan natin, pag may nakita tayo, mali na siya. Kasi hindi daw sinasabi ng kasulatan eh. Di ba? So, kung sinasabi pala, di sinong mali? Ang kasulatan o si Daniel? Si Daniel. Watcher ba? Watcher? Wiresbox. Ano? Wiresbox. 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 Ba yan? Oh. Tingnan natin yung sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 4. Pakibasa. Isa na sa English, no? And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Yan muna. Tingnan natin. Kasi sabi niya, yung unbeliever ay hindi daw binubuhay. Mare-regenerate. Sabi ng Bible. Tingnan naman natin, itong kondisyon na ito ba'y Grabe. unbeliever o believer? Believer na to eh. Hindi. Yung condition. Unbeliever. Yung context nitong, Opo. di ba, anong sabi diyan? Kayo Where? ay Dati. where dati. Opo. So, unbeliever. Oh. Kasi sinulatan ito Yes. nung naging believer na sila. Pero, kinukwento ni Paul kung anong kalagayan nila nung sila hindi pa believer. So, ang tanong ko nga, itong description na ito, description ba ito ng believer na o ng unbeliever pa? Unbeliever pa. Di ba? Bakit? Ano daw sabi? O, lumalakad sa takbo. Trespasses. Oh. Patay. Sa kasalanan. Patay daw sa kasalanan. At lumalakad sa takbo ng mundong ito. Ayon sa takbo ng mundong ito. At sumusunod sa prinsipe ng kapangyarihan ng of the air, ng hangin. At ang espiritu na gumagawa ngayon, saan? Sa mga anak ng pagsuway. Dito yung mga unbeliever Believer talaga. na tayo, sabi niya, among whom we all once lived. Oh, dati ano po? Oh, dati. Ngayon, nasabi dito, ay sinusunod natin ang mga nasa ng ating Yes. laman, no? Carrying out the desires of the flesh and mind. And At anong kalagayan? Tayo ay Children. kinapupuutan ng Diyos. Oh. Okay, ito yung verse 4. Ito yung sinasabi sa verse 4. But God, being rich in mercy, because of the great love which He loves us, Then the verse 5, ito na yung sinasabi niya, wala daw sa Bible. even when we were dead in our trespasses, dead in trespasses, no? Made us alive Oh, together yun. with Christ. Biruin mo, linaw-linaw tayo binuhal. Ba? Sa ibang salin, regenerated. Binorn again, binuhay sa espiritu. Yun ang dyan, context. Ay binuhay sa spiritual. O paano sasabihin mo na yung mga unbeliever ay hindi daw nire-regenerate? Sabi daw ng Biblia, hindi daw binubuhay. Ang linaw-linaw dito, baka hindi niya nabasa ito. No? Ay, siguro po. Malakas ang loob niya magsabi. Oo, mahirap magsabi kasi na wala sa Bible yan. So pag kasi may pinangatawanan ka na sinabi mong wala sa Biblia yan at mayroon sa Biblia, sinong sinungaling? Siyempre siya, hindi naman sinungaling ang Diyos di ba? Hindi lumalabas na siya. Ito pa, hindi lang yon, napakaraming verses sa Bible ng pagbuhay na muli. Sa John chapter 3, verse 3. Kailangan talagang May mangyari. basa yan. Anong sabi doon? Sabi dito, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Biruin mo, di ba? Born again. Ang sabi ni Jesus, kailangan ang lahat ng tao ay i-born again. Isilang na muli. Born again. Yun ang ibig sabihin ng pagbuhay na muli. At sa ibang salita, regeneration. Yes. Dahil patay na, kailangan i-regenerate. Kailangan buhayin muli. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesucristo, lahat daw hindi wala daw exempted Pati siya binuhay din siya kung siya pupunta sa langit din Kung. Kasi nakakaduda naman ito. Nilalabanan niya ang Biblia di ba? Blasphemy yung ganyan. Puro kamalian.
Pakibasa uli sa Tito, chapter 3, verse 5. Si Tito. Tito ng lahat ito eh. Ito si Tito. Tito chapter 3, verse 5. Tito, ito ng mga Kristiyano. Tito ng mga Kristiyano ito. Anong sabi? Sa Verse Tito chapter 3, verse 5. Dami-daming verses eh. Verse 5. Pakibasa. Sabi po dito, He saves us not because of work done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration Ayun. and renewal of the Holy Spirit. Ayun. Tayo ipinanganak na muli. Di ba? Iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa tayo ipinanganak na muli. Di ba? So, kaya may regeneration eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yung buhay, yung tao na hindi pa Kristiyano ay hindi daw nire-regenerate, hindi daw binubuhay na maguli. Grabe. Ang linaw. Ano pa? Tingnan pa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Pakibasa ang 1 Peter, unang Pedro chapter 1 verse 23. Dami-dami. So, ano na? Ito. Paano ang sasabihin niya? Sabi niya, wala daw. Ito po. Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. O yun. Dahil dito kayo ay kay Kristo at masampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y nandyan. Perishable. Verse 23, kasi naroon ang Tagalog sa kabila. Sabagat muli kayo isinila. Hindi, binabasa ko verse 21 eh, katapat eh. Hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at nagbabagong Salita. muli kayong isinilang. Ito yung mga dating hindi born again. Kaya ang mga hindi born again, ang mga hindi mananampalataya, yung unbelievers, isinisilang ng Diyos. Hindi pwedeng hindi nawala yan. Paano maliligtas kung hindi ka isinilang ng Diyos? Espiritu, di ikaw ay patay ka pa rin sa kasalanan. Wala ka pa rin pagbabagong buhay. Wala ka pa rin kapatawaran. Wala kang kaligtasan dahil hindi ka man pinatawad pa. Dahil ang pinapatawad lang talaga yung isinilang ng Diyos. Yes. Hindi ka adopted. Paano ka makakasama sa kaharian ng Diyos? Hindi ka inampun. Kasi kailangan ang kapanganakang muli kasi yun yung proseso ng pag-ampun ng Diyos eh. Tama po. Di ba? So ikaw ay naging anak ng Diablo. Kaya kailangan kang ampunin, no? Ng Diyos. At sa pamamagitan iyon ng pagsilang na muli. Yes, bro. Dahil nung ikaw ay panganak bilang makasalanan, mayroon ka ng minanang kasalanan, so hindi ka pa talaga anak ng Diyos sa umpisa, no? Bagamat tupa ka, pero ikaw ay hindi pa tinawag. Tupang ligaw pa. Tupang ligaw ka pa. At ang tawag sa mga hindi pa anak ng Diyos, natural, 1:8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo. Wala namang ibang amas ang tao na dalawa lang. Sa spiritual isang anak ng demonyo, isang anak ng Diyos. Ito po yan. Ngayon, kailangan ka ngayong ipanganak ng Diyos para ka maisilang na muli at ikaw ay maampun dahil ikaw ay pinanganak ng muli, aampunin ka na ngayon ng Diyos. Yun ang doktrina ng adoption, which is a legal doctrine, legal term. Yeah. Na kailangan mangyari muna upang ikaw ay maampun sa kaharian ng Diyos at mabilang sa pamilya niya at makasama niya sa kalangitan, sa walang hanggan. Diba? Ano pa? Ang sabi sa 1 John 3:9, unang Juan 3:9, napakarami. Tingnan po natin. Unang Juan 3:9. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seeds abide in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Diba? Ang linaw-linaw eh. Dati, hindi ka ipinanganak ng Diyos, hindi ka na-regenerate. Ngayon, ay kung ikay na-regenerate na, ikaw ay anak na ng Diyos, ay hindi ka na magpapatuloy sa iyong dating buhay. Diba? Kaya hindi ka pwedeng hyper-grace eh. Anak ka ng Diyos pero ikay nagpapatuloy sa kasamaan. Hindi tunay ang iyong pagiging anak. Dahil sabi rito, ang tunay na isinilang ng Diyos ay hindi nagpapatuloy. Yun ang katibayan na siya anak ng Diyos. Siya binabago ng Diyos. Dahil siya anak eh.
Papaluin yan pagka nagkasala siya dahil anak siya. Pag hindi ka pinalo, sabi sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 6, pag hindi ka pinapalo ng Diyos, hindi ka tunay na anak. Anak sa labas na. Anak ka sa labas. So, di ba? Kaya nga, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng demonyo. Kaya nga, hindi ka pinapalo. Ay, anak ka ng demonyo eh. Ang pakialam Diba? ng Diyos sa'yo. Ay, hindi ako nagmura. Sinabi ko lang yung anak ng demonyo. Anak ka ng demonyo eh, di ba? Totoo naman eh, di ba? Pwede ikaw yun ha. Alam mo natin. Alam na natin yun, na sila yun. Di ba? Okay. So, napakarami. 1 John 3:9, 1 John 4:7. Tingnan mo pa, pagpatuloy mo, punong-puno, no? 1 John 5:1, 1 John chapter 4, 1 John chapter 5 verse 1, tingnan mo. Oh, 1 John. Doon pa rin. Chapter 5 verse 1. Oh, Yan. tayo anak ng Diyos. So, Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. born of God. Talagang sinisilang eh. Wala talaga. Di ba? Oo. Yung hindi sumasampalataya, hindi siya sinisilang na muli. Marami talaga. Oo. Tapos sa verse ano pa dyan, tingnan mo pa. Punong-puna, verse 4. Anong sabi dyan? For everyone who has been born of God Oh, yun. overcomes the world. Kita mo? O, sa verse ano pa? Verse 18. Dami. Bear with me. We know that everyone who has been born of Oh, God yun. does not keep. But he who was born of God, puro born of God Who eh. Di ba? protects him in the evil. Diba? Pinoproteksyonan siya ng Diyos at hindi siya pwedeng galawin ng demonyo. Diba? Paano ka gagalawin ng demonyo? Anak ka ng Diyos. Kaya hindi pwede yung sasapian ka pa ng Oo, demonyo eh. Christian Anak ka ng na. Diyos eh. Diba? Na-possess. Nagalaw ka pa. Eh, hindi pwede yan sa doktrina ng Biblia. Oo, mali. Pinoses ka pa eh. Ikay pag-aari na nga. Ay, pag sinabing possession, pagmamayari. Naposes ka ng demonyo, ay pag-aari ka ng Diyos. Paano ka naging pagmamayari ng demonyo? Kasi ang talagang naposes, ay inari ka na ng demonyo yung katawan mo. Tinirhang ka. Ay, Pastor, sabi po nung iba mahina daw ang faith. Kaya na ano pa nung Mahina ang faith. Ay di lakasan nila. 'Di ba? Kasi hindi ayon sa faith natin ang pagiging anak natin ng Diyos eh. Kaya nga kasi ang problema sa Armenian yung faith ay kanila 'yon. Kaya nga sila ay nasasapian pa eh. Ang faith natin ay yung faith na regalo ng Diyos, na resulta ng regeneration. Kaya tayo nagkaroon kasi alam mo ang problema no, hindi na di-differentiate nitong mga Armenian. Yung tinatawag natin na common faith at saka yung saving faith eh. Opo, hindi. Akala nila nang sila i-elect, nakita daw sila ng Diyos, no? From the beginning, from eternity past, natanaw daw sila ng Diyos na sila ay magkakaroon ng pananampalataya na galing sa kanila. Kaya daw ang Diyos sila ay pinili according to His foreknowledge of their faith. O, di ba? Pagkatapos nawala, ba't di naman nakita ng Diyos na mawawala? Oo nga. O, di para namang ang Diyos pala may limitasyon pala ang kaalaman, di ba? Oo. Doon lang siya. Kasi nawawala nga eh. Hanggang for knowledge lang siya. Hanggang for knowledge lang, doon sa pagsampalataya. Pag tumalikod, hindi na niya alam. Yan ang Armenian. Yun ang Armenian, inconsistent. Oo. Kaya consistent inconsistency. Sana po kung mayroon dito taga Grace for All Coalition. Yung mga taga Grace for All Coalition, hindi po grace yan. Oo. Saka nakakita ng grace na ayon sa iyong sarili, kaya ibinigay. Di hindi grace iyon, dahil upa iyon, dahil nakita pala ng Diyos na may gagawin ka eh. Paano naging grace iyon? Tinawag nyo pang grace, disgrace. Ikaw naman pala ang dahilan kaya ka pinili. Dahil nakita daw ng Diyos na ikaw ay pipili sa Diyos, kaya ka pinili ng Diyos. Di wala na yung pagkakaiba sa salvation by work. Nauna lang yung foreknowledge doon sa gagawin. Kaya iniligtas. Di ba? Di ang mangyayari dahil ikaw nga ang nagligtas sa iyong sarili, dapat mawala ang kaligtasan mo. Inconsistent na naman dahil yung mga Grace for All Coalition, may iba doon na hindi naman nawawala ang kaligtasan. Oo nga, no? Kaya nga ang tawag diyan ang tawag yung cherry picking of verses eh. Kung ano lang yung gusto mong ayon sa pinaniniwalaan mo, yun lang ang gamitin mo. Hindi consistent. Hindi talaga, no? At naniniwala lang sila doon, Pastor, sa eternal security yata eh. Itong mga Armenian na eh. Itong mukhang naniniwala ito. Ano pa yung sinabi niya na wala daw sa Biblia na ang mga hindi mananampalataya ay isisilang. Na ipakita na natin na napakarami
na verses o talata sa Biblia na sinasabi na ang hindi mananampalataya ay isisilang, dapat isilang ng Diyos. O, di ba? Ano pa ang sinasabi niya? Actually, yung kanya mismong meme, yun ang maganda eh. Di ba may meme siya? Yan, yung mismong meme, yan ang ipakita na. Yung ano, bro. Meme. Sige, okay na, buo pala naman yan. So, sabi dyan, so, na-refute na natin, yung unbeliever daw must be regenerated, hindi daw pwede yon. The gospel itself is the power of God unto salvation, John 3:16. Tama naman, no? John 5:24, tama. Na Acts 16:31, no? Ang pangalan lamang ni Jesus, ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas, Romans 4:5, di ba? Sabi doon ay, if you will confess Jesus, di ba? Opo. All present faith as the means of receiving eternal life, not the result of prior rejection. Yun lang ang problema. Paano ka nga magkakaroon ng faith kung hindi ka muna mabuhay? Ito ang tinatawag natin na hindi nauunawaan ng mga Armenian. Prior to regeneration pala. Yun ang tinatawag natin na, ang tawag dito ay logical sequence of salvation. Logical. May logic eh. O di ba, patay ka. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya kung patay ka? Yung bang patay ay pwedeng mag-isip, pwedeng mag-aral, pwedeng magsalita, pwedeng umunawa, patay nga eh. Hindi. Ikakatwiran na naman nila, physical iyon. Ay kaya nga sa spiritual ang ating tinatalakay eh. Ang tao ba may spiritual na kakayahan kung siya'y walang kakayahan sa spiritual? Kaya patay nga eh, sa spiritual eh. Hindi naman physical ang patay eh. Kasi mali na namang pangunawa eh. Hindi naman literal yung kamatayan doon. Yun ay kamatayang spiritual, hindi physical. Ang ibig sabihin ng kamatayang spiritual, ang tao ay may spiritual, immaterial na sangkap at may material. Pag ang tao ay patay sa spiritual, yung immaterial niyang sangkap, yung kanyang espiritu ay walang kakayahan. Kapag sinabing patay, parang telepono yan eh, na ano lang, figurative. Na walang koneksyon, hindi makatawag dahil nga putol na ng PLDT, hindi nakabayad. Opo, hindi nakabayad. Di ba? Kaya pag sinabi mo ay, bakit hindi ka makatawag? Putol ng linya, patay na ang linya. Yun din, pag ang isang tao ay hindi pa binuhay, putol ang linya. Pero ano po yung sabi nito ni Expositors, yung doon sa YouTube na napanood natin, si Eric Cortez. Sabi niya, paano niya masabing patay? Di ba niya, nakakatutol nga eh. Yung espiritu. Ibang spiritual sa isip. Iba. Kasi ibang intellectual, iba ang kaluluwa sa espiritu. Ang kaluluwa natin, yun yung ginagamit natin na sangkap, na immaterial, para natin maunawaan ang mundo, maunawaan ang mga tao sa paligid natin. Yun yung may kakayahang makipag-communicate sa kapwa-tao. Yun ang may kakayahang maunawaan ang sarili, kung ano ka, anong kakayahan mo, kung gaano ka. No? Karami ang nalalaman. Nasa kaluluwa yan. Ngayon, ang espiritu, ang immaterial na sangkap ng tao, na yun ang mayroong kapasidad na umunawa sa Diyos. Yun lang ang tanging gawain ng espiritu. Hindi kayang maunawaan ng kaluluwa kung sino ang Diyos dahil hindi iyon ang ating sangkap na nagpapangsyon para maunawaan ng Diyos eh. Kasi ang kaluluwa ay pansarili siya eh. Pansariling kaalaman at kamalayan sa sarili at sa paligid. Hindi wala siyang pakialam sa spiritual, sa Diyos. Yung espiritu ng tao, buhay siya pero wala siyang kakayahan. Hindi naman sinabi nating pagpatay ang espiritu ay hindi na nagpapangsyon ang kanyang espiritu. Nagpapangsyon ang kanyang espiritu, pero wala na siyang kakayahang umunawa. Pakibasa nga, para ating patunayan, unang Korinto 2:14. Liwanag naman ang sinasabi. Unang Korinto 2:14, tingnan ninyo. Ito'y patungkol sa spiritual, no? Ano sabi diyan? Well, basahin natin muna, no? Verse 12 hanggang 14. Mula, umpisahan mo sa 11. Chapter 2, verse 11 hanggang 14. Pakibasa. Sa 11 muna. Sabi dito? Sa 11. Sige. For who knows a person's thoughts except the spirit of the person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Okay, nagpapangsyon pa rin ang spirit eh. Pero ang kanya lang naiisip, ang sarili niya, ang na-interpret niya. Sige. Yes, 12. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God,
that we might understand the things freely given us by God. Yun, ay kailangan may tanggapin tayo. Opo. Yung espiritu natin, wala siyang kakayahan, kailangan may tanggapin tayo bago magkaroon ng kakayahan ng espiritu. May mag-i-aid sa ating espiritu kasi nawalan ng kakayahan eh. Yes. At ano ang tinanggap ng isang tao na kasama ng espiritu niya? Ano ang sabi? Then sabi- Sino? Chapter 13, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Then, the 14 po sabi ay, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are holy to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Yan. So, ang tao na walang espiritu ng Diyos, Yes. yung pala yun. Kailangan pala may espiritu ng Diyos ang isang tao bago yung kanyang sariling espiritu ay makaunawa tungkol sa mga bagay na espiritual. Dahil kung walang espiritu ng Diyos ang isang tao, yun yung regeneration. Oh. Kasabay kasi ng regeneration, yung indwelling. Pagka ikaw ay pinadalhanan ng Espiritu Santo ng Diyos at yung Espiritu ay ibinigay niya sa iyo at sumama sa Espiritu mo, makakaunawa ka na ngayon kasi buhay ka na. Yun, mabubuhay lang o magkakaroon lang ng kakayahan ng Espiritu ng tao na maunawaan ng Diyos at ang mga bagay na spiritual kung siya ay binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan ng isang tao muna ang Espiritu ng Diyos bago siya makaunawa. Kaya nga yun ang logical sequence ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan munang siya i-regenerate kasi patay siya sa espiritu eh. Yung espiritu niya buhay pero ang kanya lang kayang isipin ay yung isip niya. Di ba? Oo, sarili Yung lang. sarili lang niya. Pero yung espiritu, walang kakayang maunawaan ang mga spiritual na bagay tungkol sa Diyos eh. Opo, at yan ay Ang hangalan lang sa kanila, no? Walang kakayahan. Buhay ang espiritu, ang kaluluwa, kasi magkasama ang espiritu at kaluluwa, pero hindi mapaghihiwalay eh. O, ngayon, pag ang espiritu ay hindi sinapian o sinaliban o pinanahanan ng espiritu ng Diyos, ay hindi siya makakaunawa sa mga bagay tungkol sa espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ang makakaunawa lang sa Kanya ay espiritu din eh, ng Diyos. Kasi yung espiritu ng tao, ay gano'n namang kakunti lang ang ating alam para maunawaan natin kung sino ang Diyos. Kaya nga ang nakakaunawa sa espiritu ng Diyos, sa Diyos mismo ay ang kanyang sariling espiritu. Ituloy mo sa 15. 1 Corinthians 2:14-15 hanggang 16. sabi po sa Tuloy mo. And the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. And then verse 16. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Yeah, so if the person is indwelt by the Spirit of God, the mind of Christ is also in him because the Spirit of God and the Lord Jesus Christ and God the Father are one God. Only one of them or only any of them can understand each other well. Kung ang tao wala siyang kakayahang maunawaan ang Diyos, kailangan niya ang Espiritu ng Diyos para mabuhay o magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng kakayahan ang kanyang Espiritu para maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu Santo lang ang pwedeng magbigay ng kaunawaan at ng kakayahan sa Espiritu ng tao na maunawaan ng Diyos. Kaya, Pastor, pala, ay alam po natin na na-experience natin sa pag-share ng gospel yan, no? Ay mga tao na kahit na anong share mo sa kanya, anong pagpapakabait mo, para lamang tanggapin mo si Jesus, yung mga ganun. Ay hindi nila mauunawa yung ibang. Hindi. Kaya nga, di ba, magtataka ka. Mayroon kang pinapangaralan, mayroong matatalino, may Yes. mga nagdoktor na, mayroon ng mga matataas ang pinag-aralan, tapos mayroon namang hindi masyadong mataas ang pinag-aralan. Yung iba nga, elementary graduates lang, o wala pang hindi pa graduate ang elementary. Bakit ang nakakilala? Yung elementary Elementary. graduate. Opo. Kasi sila yung binigyan ng Espiritu Santo eh. Oh, di ba? Hindi kasi sa sariling kaalaman ang pangunawa sa mga bagay na spiritual. Ang pangunawa sa mga bagay na spiritual ay sa pamamagitan ng indwelling ng Holy Spirit. Yun lamang pinananahanan ng banal na Espiritu at yun ay kasabay noon ang regeneration. Bubuhayin ka.
bibigyan ka ng banal na espiritu at sa ganung sandaling iyon na ikaw ay binigyan ng espiritu, kasabay noon yung pagbuhay sa iyo. Dahil mayroon ka na ngayong kakayahan na maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos, kaya ngayon sila ay naging mananampalataya. Dahil hindi kayang magsumampalataya ng isang tao kung walang regeneration. Kaya this is a very, very important doctrine. Grabe, no? So if you say that an unbeliever cannot be regenerated or should not be regenerated before he can understand the gospel, you are going against the truth. And you are going against the word of God. Isipin mo yun, hindi na. At sinasabi mo na, aba, kaya mo pala, ang galing mo. Kaya mo palang unawain ang Diyos, di parang Diyos ka na rin talaga. Kasi ang tanging makakaunawa lang sa Diyos ay ang Diyos din. Kaya nga tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos at iyo'y kanyang isinama sa ating Espiritu. Ngayon, tingnan natin ang Roma 8:16. Tingnan natin yung explanation ni Paul kung paanong ang isang tao ay nakakatawag ng Diyos, ng Ama sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng regeneration Yes. at indwelling ng Espiritu. Pakibasa. Sa 16, no? Hmm. The Spirit Himself, Verse 15, para makita natin yung context. for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Hindi na, oh. Oh. Hindi espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap niyo, kundi espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang espiritu ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo inadapt bilang mga anak ng Diyos, kung bakit tayo inampon. At yun ang dahilan kung bakit nakakatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Kung walang espiritu ng Diyos ang isang tao, he has no right to call God Father. At anong sabi? The Spirit Himself, capital S. Witness with our spirit. Diba? Oh. Small s. Kaya ang tinutukoy diyan, ang Espiritu Santo mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, kaya tayo nakaunawa ay binuhay muna o binigyan ng kakayahan ng Diyos ang ating sariling espiritu sa pamamagitan ng indwelling, pagbibigay ng banal na espiritu at nanahan ang banal na espiritu kasama ng ating sariling espiritu upang ating maunawaan ang mga bagay na espiritual at upang matawag natin, naunawaan na natin eh. Opo. Paano kang tatawag sa isang hindi mo naunawaan? Kaya nung ikay mabigyan ng banal na espiritu, ikay sinilang na muli sa espiritu, bigla kang nakaunawa sa isang iglap na alaman mo na ikaw pala'y inampuna ng Diyos. Yun. At ikaw pala'y makakatawag sa Diyos ng tatay. Yung kasi ang Aba ay tatay. Isang napaka malapit na terminolohiya na nagpapakita ng relasyon ng isang ama sa kanyang anak at ng kanyang anak sa kanyang anak. Tatay natin ang Diyos. Biruin mo. Linaw, oh. Tapos tatanggihan mo na hindi pwede na maborn again ang unbeliever bago makaunawa. Sabi ng salita ng Diyos eh. Bakit naman ito ay hindi nauunawaan ng mga ibang mga Kristiyano na? Kulang sa aral, kapatid. Kalimitan kasi ng mga Armenian, hindi naman sa pag-ano very liberal ang theology nila eh. Hindi sila talaga nag-stick sa scriptures eh. And they are, tinan mo yung mga Armenian, laging ang itinataas sarili. Di ba nila napupuna? Na pag Armenian ka, ayaw mong tanggapin na ang Diyos ang nauuna eh. Gusto mo lagi, opo ako muna. Be myself in I. Oh, di ba? Ako muna. Ako may dahilan. Ako sumampalataya, kaya ako pinili. Hindi ako pwedeng mabuhay muna bago manampalataya. Kailangan buhayin ko sarili ko. Pero mo, patay ka, paano mo bubuhayin ang sarili mo? Yung nga sinilang sa physical, wala siyang ambag eh. Di ba? Paano ka makakapag-ambag kung sa physical pa lang nabuo ka sa loob ng tiyan ng ina mo. Hindi yun mura. Hindi yung pangalan nga. Nagigilty lang ako pagka ako yung nakakagana. Alisin natin ang mo. Nabuhay ka sa tiyan ng ina. Ng iyong ina. Yan, mas maganda. Nawawala. Para mawala yung parang... di ba? Nabubuhay ka, nabubuo ka sa tiyan ng iyong ina. Yes. May ambag ka ba? Wala. Baka sabihin mo meron. Meron na. Hindi para kang si ano nito. Si Grace Answer, si Daniel. Grace Answer.
So yun ang sinasabi nila eh. May ambag ako eh. Oo. Akong bumuhay sa sarili ko, hindi ko kailangan buhayin. Ako nga ang dahilan ko bakit ako naligtas eh. Self-regenerating, wow. Oo, di ba? Biruin mo. Di mo nga kayang pagalingin ang sakit mo sa ngipin eh. Oo. Kaya mo pang buhayin ang sarili mong espiritu. Hindi mo nga kayang isilang sa physical eh. Yeah. Ni wala kang ambag eh. Kung saan ka isisilang na bansa, kung sino magiging nanay at tatay mo, hindi mo alam yan. Pagkatapos ngayon, ikaw alam mo na ikaw ang pumili sa Diyos. Grabe. Ikaw ba pumili sa tatay mo? Tatay mo? Hindi rin. O, hindi rin. Eh, ba't ikaw may kaya kang piliin ng tatay mo sa spiritual? Tapos hindi mo kayang piliin ng tatay mo sa physical. Alin ang mas mahirap? Yung spiritual na yun ay gawain ng Diyos? O yung physical? Mas mahirap spiritual. Spiritual. Doon nga sa madaling pagkapanganakan. Kasi ang regeneration ay katumbas ng pagbuhay sa katawan na patay na, no? Yung glorification. Kaya sabi, the same Spirit who glorified the body Diba? of the Lord Jesus Christ is the same Spirit who regenerates you. Biruin mo, kaya mo palang buhayin ang iyong sarili. Hindi na kailangan yung Holy Spirit. Hindi na. Sila na. At parang ang Espiritu ay nag-iintay ng i-regenerate ang sarili. Saka siya sasapit. Saka, Saka siya mag-i-indwell. sige. Sige, buhayin mo muna sarili mo at nang makapasok ako, di ba? Yun pala. Grabe naman, Ayan, napakaliit naman ang tingin nyo sa Espiritu. Grabe. At nag-aabang ang Espiritu ng Diyos sa bubuhay ng sarili. Pasilip- At hindi siya makapasok, pasilip-silip ang Espiritu. Obstika, sumampalataya na ba ito? Di ba? Uy, pag sumampalataya na, magbabantay ako. Titingnan ko muna kung totoo, di ba? Baka mamaya hindi totoo. Nakakatawa talaga na. Di ba? Ganun ang ano Yun eh. talaga po ang ano eh. Ang Diyos din, bantay ng bantay, ang Diyos Ama. Sino kaya dito ang sasampalataya at bubuhayin ng ko sa Espiritu pag sumampalataya na? Bubuhay na. Di ba? Kasi uutusan lang niya ang banal na Espiritu. Sige, sumapi ka na at nabuhay na siya eh. Kaya sa kanila, walang kwenta yung regeneration. Sabi nga, ang tao hindi kailangang isilang ng Diyos eh. Hindi nila naiintindihan ang pagsilang na ito ay born from above, sabi kay Nicodemus ng Panginoon Kristo. Iba ang pagsilang sa pisikal. Ang tao ay sinisilang, ang laman ay laman nga. Ngunit sinisilang sa Espiritu ay ang Diyos ang nagsisilang, hindi tao. O, tingnan natin, Juan 1:12. Usahin muna natin, saka 13. Sino ba ang dahilan bakit tayo isinilang? Tayo ba? Tao ba? Magulang ba natin? O yung pastor ba na nagpatanggap sa atin? Bakit ba tayo naging anak ng Diyos? Tingnan natin. Tingnan natin. Pinuputol kasi eh. Patanggap lang ng patanggap kasi itong mga pastor na walang pinag-aralan eh, na malalim eh. Oo. Mag-aral muna kayo bago kayo mangaral. Kasi kawawa naman yung pinapangaralan nyo. Sila po yung Sila pala nag-e-effort para daw sila isilang. Effort sila ngayon. Kailangan nating isilang na muli. Utusan natin ang Diyos. O, narito na ako. Panginoon, may faith na ako. Buhayin mo na ako. O, basahin mo. verse 12. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. O, sa umpisa, parang sila nga, ano? Oo nga, no? Pag pinutol mo yan, sasabi mo, kita mo na, nang tumanggap at sumampalataya, naging anak ako ng Diyos, oh. Di ba? Ang galing nga naman, hindi nila yan tutuloy. Oo. Kasi makikita sa verse 13, eh. Sa verse 13 ay, O, di ba? Subalit lahat ng tumanggap, o tumanggap ako, sumampalataya ako. Kaya nung sumampalataya ako, kaya ako nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kasi akin yan, eh. yun. O, tingnan natin, sino may gawa sa verse 13? Verse 13. O, Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but the will of God. Bakit ka isinilang? Gusto mo ba? hindi. Eh sabi nga rito, ikaw ay ginawang anak ng Diyos, hindi dahil sa dugo o sa kalooban ng laman o ng kalooban ng tao. Ano ka? Tao ka ba? Hayop? Tao. Tao. Ay, di mo kalooban. Tao eh, oh. Mismong yung taong mismo na isinilang ng Diyos, hindi niya kalooban yun. Sinong makasalanan ang kalooban niyang sumunod sa Diyos? Kailangan muna siya baguhin. Kailangan munang kanyang baguhin ang pusong bato at gawing pusong laman. Bago ka lumambot at sumampalataya, kailangan muna niyang bigyan ka ng pangunawa. Paano ka sasampalataya kung di mo alam kung sino ang Diyos? Oh, di ba? Aber. At malalaman mo lang kung sino talaga ang Diyos kung may Espiritu Santo ka na. Sapagkat kahangalan lang sa mga taong hindi pinananahan ng Espiritu ng Diyos ang mga bagay na spiritual. Kaya pag nangangaral ka tungkol sa Diyos, ba talagang anong-ano ka? Talagang silos na silos ka. Bakit hindi ito naging Kristiyano? Kasi hindi tayo ang nagiging dahilan upang ang tao ay maging born again. Ang pagiging born again nila,
gawa ng Diyos. Okay, talinaw-linaw eh. Kaya nung hindi pa tayo po tama yung pangunawa natin ng Ganyan din tayo eh. oo, nag-share tayo. Ay, talagang tayo ay nangihinayang. Ano? Dahil baka kasalanan ko, kaya hindi ito naging anak ng Diyos eh. Baka mamaya kulang ang aking effort. Yes. O kaya, ang sabi nga eh, baka naman ipinanganak pero naagas. Dahil daw hindi mo daw ginalingan. Tsaka hindi mo pinalo up. Parang nakapasan sa'yo ngayon yung pagiging Kristiyano. Kaya ikaw, Ano bang utos sa Mateo chapter 28? Go ye therefore into all nations and make disciples. Hindi sinabing make born again. Naman Kahit saan, wala kang makikita sa buong Biblia na ikaw ang mag-born again. Ikaw ang magligtas. Ang utos sa atin ng Panginoon, make disciples, kasi ang Diyos ang nagliligtas. Kung ligtas na siya, sinilang na siya, wala kang anumang ambag dyan, iyon ang turuan. Kasi makakaunawa na yan, dahil buhay na yan eh. O bakit di ba nila napupuna na wala kahit anumang sinabi ang Panginoon, you go and save people. You go and make believers. You go and make born again. You go and save. maging yung mga apostol. And make believers and make Christians. No, hindi. Kaya nga po, maging yung mga apostol, sabi nila, repent. Oo, wala silang sinabing maging anak kayo at ito ang paraan. Sabihin nyo, Panginoon. O, di ba? Oh. Pasisihan ko po, o patawarin mo po ako. Susunod naman yung iba. Nung bang si Pedro ay nangaral sa Gawa chapter 2, ano ba ang kanyang ginawa? Pinataas ba niya ang kamay? O sino ditong mga Hudyo ang gustong maging anak ng Diyos? Pumunta sa langit. Grabe, no? O, taas nyo ang kamay nyo. Wala eh. Sila pa ang nagtanong nga eh. Sabi niya, nagyagis ang kanilang puso. Sila'y nagilty. Sabi nila, anong aming gagawin ngayon? Anong sabi ni Pedro? Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at lumayo kayo sa masamang lahing ito. Separate from this wicked generation. Yes. At magsama-sama sila at manatili kayo sa turo ng mga apostol. Iyon ang pagiging anak ng Diyos. Yung nagkukunwari lang, ay hindi yun tatagal, kapatid. Kasi ang pagiging anak ng Diyos sa konteksto ng John, ito yung kabago-bago pa lang ng Christianity bilang isang maliit na grupo ng relihiyon. At sila ay inaatake kabi-kabila sa lahat ng sides. Yung mga Hudyo, inaatake sila at sinasabing, bakit yung sumasampalataya sa Kristo na yan? Ay yan ay sinungaling, yan ay hindi totoo yan, na siya ay anak ng Diyos. Hindi pwedeng maging tao ang Diyos eh. So kayo ay nasisiraan ng ulo. Umalis kayo dyan sa inyong sekta. Ang mga Romano naman, sila din ay inuusig. At sinasabi, baka ito'y maging kalaban ng imperyo ng Roma. Kaya nga si Pablo ay pinatay dahil akala nagtatayo siya ng isang relihiyon at grupo na lalaban sa emperador. Ngayon, pag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ang pagiging Kristiyano ay napakahirap. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon Kristo, ipapakita mo ito bilang talagang lalayo ka sa iyong mga Hudyong magulang. Hindi ka natatanggapin. Uusigin ka ng mga kapwa mo, mga Hudyo, ng mga kamag-anak mo. Hindi ka pa kakainin. Huwag kang kakain dito Punta ka doon sa mga grupo mo. Yun pala po. Tinakwil mo ang ating relihiyon, ang ating bansa. Kasi ang pagtakwil sa Judaismo ay pagtakwil din bilang isang Hudyo. Hindi ka na namin ngayon mag-anak. Para po ang ibig sabihin pala po, Pastor, kaya may pagtanggap kasi may pagtakwil. Yes, ang pagtanggap noon hindi gaya ngayon salita. Salita lang. Ngayon ay salita Grabe. Oh, hindi yun, bastos. Salita Diba? Salita ngayon. Diba? Hindi yung noon Desisyon noon, buhay. Oo. Kaya 'di ba sabi ni Pablo din, ang confess Jesus with your mouth. Mahirap din yun. No? Abay, mahirap gawin. Iyon nung panahon ng Roma. Pag sinabi mong, Kristiyano ako, sibat ka agad. Di ba? Kasi pinapatay Yung confession ng Pastor, public yun Public yun. Kaya nga, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, ay grabe yan. Kasi noon, wanted ang mga Kristiyano. Big parang ganito, lalabas ka, sasabihin mo, martirer ako. Di ba? Pinatay ko ang si ganito. Habulin ka. Ay, hahabulin ka talaga ng barangay tanod. Di ba? Ganun ang ibig sabihin noon. Ngayon kasi, pinababaw dahil hindi nga alam ang konteksto. Akala yung confess parang salita lang na ganito na I receive Jesus Christ as my Lord and Savior. I will make Him my Lord. Biro mo, gagawin mo siyang Panginoon mo. Kawawa naman ang Panginoon. Siya pa ngayon ang nakikiusap sa'yo na pagpakunga, gawin mo akong Panginoon. Baka naman pwede mo akong gawing Diyos.
Kasi ako ay gentleman eh. Tutok-tok muna ako sa Pwede na pinto. naman tayo. Di ba? Oo. At ako naman ay papasukin mo at kung hindi ako makapasok, kawawa naman ako. Iyak-iyak ang Diyos sa labas ng pintuan ng puso ng iyong buhay at siya walang magawa. Parang gaga. Ay nako po. Kung i-exercise ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos, gigibain ka niya eh. Sisipain yung... Sisipa, baka pati ikaw tumalbog ka eh, di ba? Magpagulong-gulong ka, sasaktan ka ng Diyos eh, pagkakasakitin ka kung ikay matigas. Kung ikaw talaga pinili ng Diyos, sa panahong ikay tatawagin niya, pagkakasakitin ka. Yung sakit na iyon ang magiging daan upang tumawag ka, Panginoon, wala na akong malapitan. Tama. Di ba? Ganun eh. Di ba? Ang buhay mo na ngayon, ang kanyang gagamitin, yung sakit mo, para ka, di ba kaya ang mga sakit, kaibigan, kapatid yan eh. So that we turn to God. Yes. And we cleanse our self from sins that entangles us. Sabi po nung ibang pastor, dahil sa kasalanan, kaya nagkakasakit. Hindi, kapatid. Lahat ng tao nagkasala. O ba't kayo? Mamamatay din kayo. Isasabihin nyo dahil sa kasalanan nyo rin. O bakit yung mga malusog ngayon, mga Hapon, ay mga Hapon, 0.0001% lang ang nakakilala sa Panginoon. Ang pinakamahaba ang lifespan sa buong mundo at talagang malulusog ang katawan, Hapon. O kung ang patayan natin, kung ikaw pala'y mananampalataya, haba ang buhay mo at basta may faith ka, hindi ka magkasakit. Ay di sila pala'y mananampalataya at sila di malakas ang faith. Ay hindi nga nila kinikilala ang Diyos dahil animistic ang prinsipyo ng kanilang pananampalataya. Ang object nila, mga espiritu eh. Mga espiritu ng kanilang mga namatay, mga espiritu ng puno. Di ba karumal-dumal iyan sa Diyos? Bakit di sila sinusumpa? Pinapalusog pa yung katawan mo. Di ba? Napakalulusog pa nga nila dahil ang Diyos ang may akda ng buhay eh. Siya rin ang nagbigay, siya rin ang kumukuha. Bakit di niya kinukuha pa? Kasi sila yung masasama, kailangan pa nilang makarinig ng gospel. Yun ang nais ng Diyos. Kaya nila pinahaba ang buhay dahil sila pupuntang impyerno. This is the best life that they have right now. Sa mundong ito. Joel Osteen. Kasi ito ang buhay nila eh. Na Joel Osteen. Na Joel Osteen pa sila pala. Iyon ang problema. Mahirap pala mga Joel Osteen. Mahirap. Kaya pagka ikaw ay nakinig sa isang maangaral, yung totohanan na ang dapat mong marinig, hindi bubula-bulahin ka pa. Na kapatid, basta may faith ka, naku, gagaling ka. Basta may faith ka, payayamanin ka. Naku, hindi totoo yan. Dahil sila Pedro, malakas ang faith. Yes. Ibinitin, patiwarik at pinatay. Si Pablo, ang lakas ng faith. Pinugutan ng ulo. Di ba? Hindi po yan guarantee. Yes. So, Pastor, ayun. Nasaan na tayo? Naroon pa lang tayo sa first line eh. Ito, Pastor, pangalawa. Sige, pangalawa. Malinaw na, na-refute na po natin yung una. Na-refute na kaya? Okay. Malinaw. Number 2. Occupational election. Para itong occupational therapist lang Parang nagte-therapy lang no? Kaya nga po, medyo So, ang Diyos pala, nag-i-elect occupational lang. Parang, sige lang, kung gusto ko, at hindi, ikaw nang bahala kasi gusto ko, ikaw ang magsabi. Parang ganito po yung niya, definition, Pastor. Okay, basa mo nga. Wala namang verse Wala po. Sige, kasi wala nga ganyan. Election in many passages. Passages daw. Marami daw. Concerns God's purpose. Ang election ay dahil sa occupation. Okay, tingnan natin. Sige. Service or corporate calling. Not an internal decree selecting certain individuals to believe while passing over the rest. God's elect for service, privilege, and purpose. Salvation is achieved by faith in Christ, not by discovering whether one was secretly. Matindi Grabe. Diba? Saan ka pa? Tingnan natin 2 Thessalonians 2:13. Yun pa lang, refute na siya. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 13. Ano daw? Kaya daw lang pinili para sa serbisyo, para sa occupation, para daw maging doktor ka. Kaya ka pinili maging doktor ka. Kaya ka pinili maging konduktor ka. Yung parang kaya ka pinili maging karpentero ka. Kaya ka pinili maging barbero ka. Pero Pastor, in fairness, marami talagang election naman sa Bible. Di ba may elect na ba? Verse 13, tinan mo nga, kung totoo nga na ang election ay para lang sa occupation o para ba sa kaligtasan? Sabi po dyan ay, but we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved. Hindi naman to be a doctor To be saved. To become
to become a physical therapist, to become a governor or barangay captain or barangay tanod eh. Okay. Sobra namang may election din ganoon. Kasi ang election ng Diyos ay maraming aspect. May election and to giving yung responsibility. Kaya nga walang pamahalang umiiral na hindi itinatag ng Diyos at pinili. So sila pinili para maging gobernador, presidente, kung sino man nakaupo dyan, ang Diyos pa rin ang nagtatag niyan eh. So pagpili rin yun. Pagpili sa bansang Israel bilang maging sariling bayan ng Diyos, kung saan ang Israel o kung sino ang Israel ang siyang maghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. No, siya lang piniling bansa. Doon din lalabas ang Panginoon Kristo. So, silang spokesperson ng Diyos sa lahat ng bansa. Sa kanila galing ang mga prophets eh. Diba? Sa kanila galing ang mga church planters. Kaya nga silang naging spokesperson kasi sila pinili para maging spokesperson eh. Kaya nga salvation ay nanggaling sa Hudyo. Silang nangaral eh, di ba? O, ngayon, meron ding pagpili sa kaligtasan at malinaw dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. At yung mga Kristiyano, sila ay pinili unto salvation. Yes, naman ang linaw lang. God had from the beginning chosen you to salvation. Ang linaw Hindi naman kayo para maligtas. Ang linaw. Wala nang explanation eh. Paano mo ito-twist yung malinaw? Ay, kaya nga wala siyang verse. Pero ang dami sabi daw eh. Ang dami niya. Ba't niya sinabi? Kasi ilan lang, yung mga occupy. Di ba? Kasi sinasabi niya, may inelect talaga na binigyan ng kakayahan doon sa templo na kayo ang gagawa ng ganito, ng tolda, ganon, mga expertise. Ngayon, binigyan sila ng ganoong kakayahan. So kaya nga, baguhin ang Bible, cherry picking lang siya. Meron din naman ganon, pero hindi lang yon. Sinasabi natin ay tota scriptura. Ang tota scriptura, all of scriptures. Not only chosen or pre-selected scriptural text ang gagamitin mo at iyong gagawing pamantayan ng isang katuruan. So it must be the whole scriptures. Hindi nagkokontrahan ang lahat ng mga talata sa scriptures. Seemingly nagkokontrahan dahil hindi mo kayang explain. At di mo alam ang context. Pero kung alam mo ang context, hindi nagkokontrahan. Yes, kaya context matters talaga. Diba? Ephesians 1:4 and 5. God has, you have been chosen before the foundation of the world to be holy and blameless. In love, He predestined us to become His own. Makita ni Jesus. Diba? Ano ba ginawa ni Jesus? Kaligtasan. Kung kay Jesus, kaligtasan. Ang pagpili sa'yo para kailigtas. Ang linaw-linaw, Romans 8:28-30, ini-outline doon yung full counsel, yung full the golden chain of salvation. Iba yung kanyang kinilala na nung una pa ay kanyang pinili at kanyang binigyan ng kanyang tinubos, no? Kanyang pinatawad. At sa huli ay kanyang luluwalhatiin. Yung golden chain of salvation. Salvation eh. Ang election salvation eh. Hindi po, at yan pati ang focal theme o yung tawag dyan, major theme of the scripture, focal point ng buhay ni Kristo. Yun talaga para magligtas. Namatay si Jesus para ka lang pala gawing karpintero naman na. Namatay pala si Jesus para ka lang gawing doktor. Namatay pala si Jesus para ka lang gawing driver ng bus. Inelect ka na ikay maging driver. Anong klaseng eleksyon yan? Paliwanag mo nga. Di ba? Michael, paliwanag mo. Daniel po, Pastor. Daniel ba? Kala ko si Michael. Hindi, Michael B. Anak, hindi mo nag-gets agad eh. Paliwanag mo nga. Anak, explain. Explain, anak. Explain mo. Ayun. So, wala talaga. Oo. Reputed na po natin yan. Total atonement. Wow. Total atonement. Parang Total atonement. Kasi ang kanila kasing version ng atonement, yung kanilang definition is salvific eh. Kung atonement talaga ay total, di ka talagang kaligtasan pala talaga naman ang paksa ng kamatayan ni Jesus, hindi yung ay nagkokontradict ka sa election eh. Talagang salvation eh, atonement pala kaya na siya namatay. Tapos sabihin mo, hindi pinili. Para ba lang namatay si Jesus, wala namang tatargetin na iligtas eh. Parang itong kamatayan ko, bahala na kayo kung sino ang kukuha. Parang eat all you can. Di ba? Ganun lang talaga, no? Di ba? Matindi. Yung pala, ang kamatayan ni Jesus ay walang halaga talaga para sa isang individual kung hindi siya ang magpapasya ng halaga ng buhay ni Kristo. Abay, anong klase namang pagkamatay yun? Na parang walang reason, walang focal, walang pinakang main na object ng kaligtasan.
Parang para sa lahat. O bahala. Kaya kita mo, para sa lahat, pero bahala na kayo kung sinong gustong maligtas. Defeated. Walang kwenta ang kaligtasan pag ganoon. Kung ano, Di ba? Dahil walang object eh. wala siyang. Kaya nga, di ba, ang object lang daw ng election ay para maging driver. O kaya wala ring object yung kamatayan ni Kristo. Yung namatay si Kristo, nasa iyo ngayon kung tatanggapin mo o hindi. Parang kung walang tumanggap pala. Yun ang problema. Sabi ng Panginoon Hesus, kanino daw siya, para sa kanino daw siya namatay? 1:10 verses 7 hanggang 12. Pakibasa. John chapter 10 verses 8 hanggang 12. Para kanino siya namatay? May object kasi. Then, Biro mo, ang Diyos ay purposeful, may specific goal, tapos pagdating ng kamatayan na wala ng purpose. Bahala kayo kung sino sa inyo ang gusto. yun ang O, di ba? Umpisa mo lang sa verse 7. sabi sa verse 7. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out, and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Okay, sino ang pinuntahan para magkaroon ng buhay? Yung Sino? sheep. O sheep. Oh, Sino ang sheep? Believer. yes, mga believers. Yung bang goat? Ililigtas? Wala. Hindi. Sheep lamang eh. Sheep lang, hindi pa sinabing, I came to save the goats and the sheep. Wala eh. Hindi naman sinabi, I came to save all people. Hindi. Sheep talaga. Sheep lang niya, yung kanyang pinuntahan. Di ba? Pag hindi sheep, pag goat, hindi pwede yung iligtas eh. So, ibig sabihin talaga ay sheep lang. Meron talagang object. I am the door of the sheep, of the sheep, of the sheep. Hindi niya sinabi, I am the door of all people. I am the door of even goats. Pati elephant, lahat na. Sheep lang talaga. Sheep lang eh. Kadami-daming hayop, but sheep lang. Kasi yun ang figure ng isang Kristiyano. Diba? He will be saved. Isiligtas niya yung mga sheep sa kanilang kapahamakan. Siya ang kanilang pastol. Yes. Ang pagpapastolan ni Jesus, yun din kanyang kinamatayan. Hindi pwedeng pagpastolan pag ayaw sa kanya. po. Diba, papastulin mo, hindi naman iyo. Di ba? May may-aring iba eh. Kayo sa inyong amang diablo, John chapter 8. Pakibasa nga, John 8:44. Umpisahan mo sa 43. Mahaba kasi yung 43 and 44. Pakibasa mo. 1 chapter 8, verse 43 and 44. 43. Why? Okay, bro. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do the father's desire. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Yeah, tanong mo. You are of your father the devil and your will is to do your father's will. So ang inyong ama ay demonyo. Hindi pwedeng iligtas ni Jesus ang demonyo, ang ama. Langan naman. Ituloy mo yan John chapter 10 sa 11. Kanino siya namatay? Ituloy mo yan John chapter 10 verse 11. 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Oh, di ba? In the goats, walang ganun. Walang goats eh. Parati. Di ba? Binibigay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Oo. Hindi pwedeng Tupa lang, exclusive. lahat ng tao ililigtas eh. Pati yung mga demonyo iligtas na rin. Yes. Kasi nga, ano na yun eh, yung may tinatawag tayo na Universal. yung universalism, na lahat daw naman ng tao ay pupunta sa langit eventually dahil daw, ang lahat daw naman ng reliyon ay parang mga ilog na patungo lahat sa dagat. Wow. So lahat daw ng reliyon patungo din sa Diyos. Hindi, there's only one way to heaven eh. Ganda pa ang ganung analogy na yun. Oo, ang gandang pakinggan, no? Parang lahat naman ng reliyon patungo rin sa Diyos dahil lahat naman ng ilog patungo sa dagat eh. Oo, tama nga naman. No? Kaso dagat iyon eh, hindi sa Diyos Hindi sa eh. Diyos. Langit yun eh, ito lupa ito eh, hindi pwede. Nasa langit eh, maraming daan. Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan ng katotohanan ng buhay. Walang Paruro. paroroon saan? Sama, Hindi. taga saan ng Ama? Sa langit. Kundi saan? Sa pamamagitan. Sa pamamagitan niya.
ni Jesus, pamagitan ko. Hindi na sinabing may ibang daan. Ako isa lang sa mga daan. O pwede rin kayong dumaan kay Muhammad. Pwede kayong dumaan kay Buddha, kay Hari Krishna. Wala. Wala eh. Siya lang talaga exclusive na. Kay Kibuloy. Hindi eh. Siya lang talaga ang daan eh. Kay Kibuloy kayo. Di ba? So kaya nga walang iba. Sabi din ni Jesus, I have sheep that are not of this fold. Meron din ako mga tupa na wala sa kulungan ito, referring to Israel. So meron din siyang tupa sa ibang panig ng mundo at tayo yon. Tayo yung mga tinawag at tatawagin na iba pa no, sa kaligtasan. Mula umpisa tayo kilala na ng Diyos, tayo ay kanya ng hinirang para maligtas, pero tayo nagkanya-kanya muna ng lakad. Tayo mga tupang naligaw muna. Hindi niya sinabing tayo mga kambing na naligaw at naging tupa. Hindi eh. Tayo tupa na, pero inayaan. Isaiah chapter 53, pakibasa. Verses 4 to 6. Kaya hindi talaga po pwedeng... Umpisa mo sa verse 1. verse Isaiah 53. Verse 6 po. Verse 3. Verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. This is verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us. Yung all doon, yung sheep. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Itinulan Hindi tayo. lahat sa Biblia yung all, ay lahat ng tao. May tinutukoy yung sheep lang eh. Oo nga, no? Ang all diyan, yung mga sasampalataya. At yung mga hinirang ng Diyos ang sasampalataya. Yes. Hindi ka sasampalataya kung hindi ka inilik eh. Kahit anong gawin mo, kahit mag-volunteer ka pa, kung ayaw sa'yo ng Diyos eh. Ano yun? Ang Diyos hindi namimili, ikaw namimili. Pagkapunta ka sa palengke, pagka namimili ka ng mga bibilihin mo na pang-ulam eh, di ba? Nilalapirot mo nga yung kaya nagagalit nga yung tindera eh. Tapos sa Diyos hindi mo pwede. Ang Diyos di pwede. O ka, sasabihin mo sa Diyos, huwag kang mamili. Pero yung tindera sa palengke, pinapamili ka eh. Di ba? Ikaw din, mayroon ka ring karapatang mamili ng kahit magiging asawa mo. Diba? Mamili ka ng kung anong susuotin mo. Mamimili ka kung ano yung a-apply mong trabaho, kung anong kukunin mong kurso. Pagkatapos sa Diyos, walang karapatan. Diba? Dapat diyan ka lang. Huwag kang mamili. Ako mag-volunteer. Kung gusto ko, wala kang magawa. Aba, grabe naman ang tao. Ang Diyos ang ginawa niya ngayong tagasunod sa Kanya. At ang Diyos walang karapatang gumusto kung sino ang gusto. Sunod-sunuran lang ang Diyos na, sige. Kaya, Tanggapin kita kasi gusto mo eh. O ikaw, gusto mo, sige. Wala akong magagawa, gusto mo eh. Sige, wala akong karapatang mamili. yan ang Diyos nila. Yan ang Diyos nila. Wala akong karapatang magdesisyon sa sarili ko eh. Diba? Kasi hindi ko pwedeng sagka ng desisyon nyo eh. Kasi kayo ay nakakaawa nung kayo na may powerful. Kaysa sa akin pati. Kaya nga ako, walang karapatan ngayon na ikaw lang ang aking gustuhin. Gusto ko. Ang gugustuhin ko, yung gusto nyo yung gustuhin ko. Pero at pag ayaw nyo na rin, wala rin akong magawa eh. Kawawa naman ako kung wala tayong magawa dahil kayo ang boss ko eh. Yan na, parang gusto nila si Pinoy pa na yung kanilang Diyos eh. Kayo ang boss ko. Si Pinoy pala yun, di ba? Isang masama tayo sa tuwid na daan. Ay, kawawa. Kayo ang boss ko. Parang si Enrile, Di ba? Gusto ko, happy kayo. Yun eh, di ba? Yan ang gusto ng Diyos nila eh. Ang gusto ng Diyos nila, yung happy sila. Anong klase yan? Hindi Diyos yun eh. Kasi ang Diyos ko, may desisyon yan. Hindi pwede siyang pasunurin eh. Sabi nga, Maski nga ako, hindi ko pwedeng suggestan siya eh. Sabi nga ni yung isang itong kulto, si Jesse Duplantis eh. Pagpunta daw niya sa langit, sabi niya, hinugod daw siya ng parang isang bago ng tren eh. Whoop! Pag mulat daw niya, nasa harap na niya yung kabanantipan eh. Tapos pinakita daw sa kanya ang laman. Maya-maya daw sabi sa kanya ng Diyos, Jesse, what would you suggest to me? wow. Sabi niya, God is asking for my opinion. Wow. Tuwan-tuwa siya eh. Sabi daw niya sa Diyos,
Kasi masyadong ganito yung ginagawa mo. Grabe, blasphemy, no? Kapatid, alam mo yung doktrina ng Armenian, parang blasphemy talaga, no? Verging on blasphemy, kasi parang, shut up, shut up. If there's a verse that says that God chooses His own, shut up, shut up. No, I don't want to hear that. I am the one who would choose. I'm the one who is the captain of my soul. I am the captain of my soul. I'm the pilot of my own life. You just follow me. Kung itong gusto ko, wala kang magawa. Ngayon, kung yung ibang tao ay ayaw kay Kristo, wala si Kristo ding magawa. Iyak-iyak na lang ang Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, ako ang hukom. Matthew 7, pakibasa mo. Matthew 7, chapter 21 hanggang 23. Pakibasa nyo kung ano ang role ng Panginoon Kristo. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. May magagawa ka ba pag siya na yung nagsabi? Sabi dyan ay, Pakibasa. not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I will never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Kita mo? Oo. Siya pala talaga, walang magagawa. Walang magagawa kayo. Sabihin mo, gusto kong pumasok. Aba, hindi. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, tinatanggap ko, no? Gusto nyo kayo ang masunod na pag tumawag kayo, okay na kayo? Hindi. Kilala ko rin kayo. Tumawag man kayo, kung mali ang motibo nyo, basa ko kayo, no? Paano hindi ako mamimili? Yung akin lang nakikitang totoo, yun lang pipiliin ko naman. O, di ba? Tsaka sasabi, nangaral kami, mga nagkakunwaring born again to eh. Pastor pa, preacher eh, di ba? Preacher. O ito hindi mga common taga-upo lang sa bangko ng mga born again. Naghihimala din. O iba, mga evangelist. Tama. Diba? Parang si Eddie Villanueva eh. Diba? Parang sila kay Buloy ito, yung isang apostol sa Bisaya na bata pa, no? Si Joey Tevez. Joey Tevez, nangangarap, papagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Parang yung isa, yung si Carillo. Opo. Yung naiinitan eh. Ang init! Paano hindi iinit? Walang aircon doon. Di ba? Tapos akala niya, demonyo na yung sumisigaw. Iniinitan ba ang demonyo? Taga roon nga yun. Sabi niya, Labas! Labas! Biglang naglupasay. Dati niyang membro yun eh. Biruin mo, dating membro, inapilihan pa ng demonyo. Talagang hindi sila sa Diyos. Membro ka na, inaalihan ka pa ng demonyo. Lagi-lagi mong papaalisin pa sa miyembro mo yung demonyo. Ano ibig sabihin? Pumapasok pa rin sa miyembro mo ang demonyo. Ay, hindi talaga sila Kristiyano. Magdidesisyon na yung Panginoong Kristo, hindi pwede ang lokohan dito. Na kayo volunteer, hindi. Kahit mag-volunteer ka, alam ng Diyos kung sino ka. Kayo hindi ko kayo kinikilala. Lumayo kayo sa akin, biro mo, tinawag pang mapagawa ng masama, yung nangangaral, nagpapagaling ng may sakit. Diba? Napapalayas ang demonyo. Gumagawa kasi kahit gawin mo yon kung hindi ka ligtas, abomination ka pa rin. Pwede kang magamit ng demonyo na kunyari, yung demonyo umaalis. Demonyo rin yung nagpapalayas. Kasi ang demonyo, alam mo, parang NPA yan no? Nanakawin nila yung kalabaw ng isang magsasaka para mapakampi yung magsasaka. Itatago yung kalabaw. Pagkatapos, maghahanap si magsasaka. Siyempre, ang kilala niya, mga NPA, sabi, nakita niyo ba yung aking kalabaw? Sasabihin ng mga NPA, ay oo, nakita namin, hila-hila ng mga militar. Militar na. Ito, nakuha namin sa mga militar. Kaya talaga dapat kayo, lumabang kayo. Yes. Kasi biruin mo, kung di dahil sa amin, hindi mapabalik yung iyong kalabaw eh. Magagalit sila ngayon sa militar. Ganon din ang demonyo. Kunyari pagagalingin. Para sumapi ka. Dito ka na maniwala sa panloloko namin. Kunyari lang yan. Kita mo namamatay pa rin. Yung mga pinapagaling nila. Kinabukasan, lumpo pa rin. Di ba? Na-trigger lang yung endorphin. Kaya para nakabasa, no? Pakiramdam niya magaling. Pakiramdam niya magaling na siya. Kasi pagka mga tao nakarinig ng mga pangako na magaganda, pag may sakit, kung nakarinig ng pagpapagaling, kung mahirap, nakarinig na payayamanin, ang brain niya nagpuproduce ng shabu-like substance, yung endorphin, para mawala sa sarili. At mangisay, salamat.
So, may tugtog pa. Talagang tuwang-tuwa siya. Oo, siya. May paglight pa. Ano ba yun? Yeah. So ngayon, pagka siya napuspos ng espiritu, pero hindi yun espiritu eh. Endorphin yan eh. Shabu pa. Kaya lang, akala nila espiritu yun. Kasi nga, ini-strain, in Jesus' name, akala sa Diyos. Pangangatawan na lang nilang, ito yung espiritu, ito yung espiritu. Nakaka-addict po yun. Nakaka-addict, kaya balik ng balik sa mga crusade. Yes. Tapos hindi naman talaga gumagaling ng totoo. Mamamatay pa rin, may sakit pa rin. Pero dahil na-addict na sila sa pakiramdam na ganun, hanap-hanapin nila. Kaya alam mo, ang religion ay addictive yan. Addictive. Because religion can control the mind. Lalo na yung mga salitang ginagamit ng mga pastor na makakapang-akit sa mga flesh, sa fleshly desire. Na ibibigay ni Jesus ang lahat ng gusto mo. Basta you have enough faith. Grabe, no? Lahat ng gusto. Lahat ng gusto mo. You name it, you claim it. Diba? Kaya may tinatawag tayong name it, claim it. Pangalanan mo, i-claim mo, sa'yo na. Pag may faith ka. Kapag hindi napa sa'yo, kulang ang faith mo. Huwag mo kong damay. Hindi false ang teaching ko, ikaw ang false ang faith. Huwag mo rin indamay ang Diyos. Kasi ang Diyos ko, yun ay kailangan tama ang pananaw mo sa Diyos ko eh. Kasi hindi ko na magagamit ang Diyos ko pag mali na ang pananaw mo. Kasi ginagamit ko lang naman ang Diyos eh. Para sa pansarili kong pakinabang. Kasi yayaman ako. Kasi paano kung mapatunayan ang lakas ng faith mo? Magbigay ka. And the more you give, the more you display your faith. The more you prove that you have big faith. So the more money, the bigger the faith. Syempre, the more money, the bigger the faith, the more money that the preacher can spend for his own benefit. Pambili yan ng mga iniisip na yan. Habang nangangaral yan, iniisip na yan ang bibilhin niya. Pag uwi ko, baka magkasya ito, pambili ng Lamborghini. O kaya meron siyang gustong isang beachfront. Iniisip-isip niya yun. Ako, pagkatapos ng crusade na ito, kaano kaya ang may-earn ko dito, mabibili ko na yung pangarap kong beachfront. Tapos yung panahon na yan, nung mga wala pang mga TV, walang internet, sulat pa lang yan ha. Tambak-tambak daw ang sulat kay Benny Hinn eh. Kasi isusulat mo kung anong pre-request mo. Hindi daw naman binabasa yan eh. Going down the drain. Kawawang mga tao pinaglululoko. Paano mababasahin yung milyong-milyong sulat? Di doon ka na lang, ikaw na lang nakaupo. Di mo pwede ipabasa sa iba yun, hindi ikaw yun. Kasi siya daw may power eh. Kita mo, common sense. Isang milyong sulat, babasahin mo? Pero kailangan buksan, baka may pera. At check it. Ikaw naman. Pagkabukas, walang pera. Diba? Yung pre-request tapon, sino may sabi? Si Justin Peters. Hindi na binabasa. Dahil siya ay naging tagasunod ni Benny Hinn. Saka yung anak, kanyang pamangkin. Si Costi. Si Costihin, na ang tatay ni Costihin, kapatid ni Benny Hinn. Sila nakakaalam. Hindi man lang daw binabasa yan. Kaya siya na tunay na naging Christian through MacArthur na sermons at saka libro. Charismatic kayo, sabi niya, nang nabasa niya. Grabe talagang pandaraya talaga ang ginagawa dito. Pero si Costihin, siya po ay elect talaga, no? Elect. At si Benny Hinn naman. Hindi elect. Halata, yung dalawa. Nawa, ma-elect. Nawa, elect. Ma-elect pati. Talaga kasi ang election mula pa nung una. Pero kung hindi siya magbago, ay talagang hindi siya elect. Reprobate. Parang palala pa siya ngayon eh. Hindi. Nung una, parang sabi niya, hindi totoo ang tithes. Diba? Parang nagbago siya. Sabi niya, ayoko na sa doktrina ng tithes. Yan ay doctrine of the demon. Tapos nawawala ng pera, bumalik. Pera-pera lang eh. Yakap ulit. Paano ka magkakapera kung walang tithes? Isipin mo, kung walang tithes at di ka nagtuturuan ng tithes, paano magkikita ang mga pastor? Wala, di ba? Kaya maraming church sa ginagamit nila yung turo na tithes, na Old Testament teaching, para magkapera sa makabagong panahon. Hindi naman tayo Levites, hindi naman tayo, wala nang temple sa Jerusalem. Paano mo yung gugugulin? Yun ang tithes para sa templo yun. Okay, ano pa yung ikatkalwa? Parang hindi natin kayang tapusin, Okay, paalam muna tayo and we have second, dito? Sa Tuesday po, Pastor. Sa Tuesday, afternoon, gabi. Gabi po. We will continue our tinatalakay nating lotus. Subject, yung lotus. Okay, papaalam na po kami. At ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.